As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Di pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Di pasalamatan ka. Salamat, salamat. Come on, sing it out! Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya Sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, put your hands up to the Lord. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos.
Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Sa lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti. Ating Diyos, Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Come on! Sa lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago, di nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti na, napakabuti na, napakabuti na ng ating Diyos. That's why right now, as we receive the Word of God, pwede bang tumayo muna ulit tayo right now as we welcome the woman and the spiritual mother of Reigning Light International. Let us all welcome Pastora Tess Perez. Sige po, tayo muna ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyong presensya. Lumalapit po kami, Panginoon, na may kapakumbabaan. Linisin mo po kami, Panginoon, kung meron man kaming pagkakamali, kung meron man kaming mga bagay na nagawa against sa iyo, God. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang, Lord, magkaroon kami ng open heart, ng open mind to receive your word, O God. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na mag-grow kami upang, Lord, mag-iwan kami ng legacy na ikaw ang mataas, O God. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. This time, ang gusto ko na dito sa A Season to Grow and A Legacy to Live, ang gusto natin maunawaan dito, yung ating purpose.
makita natin yung ating divine purpose. Kasi may mga season sa buhay natin na minsan napapabayaan natin, ano nga bang purpose ko? Bakit nga ba ako nabubuhay? Nabubuhay ba ako para kumain o kumakain ako para mabuhay? Oh, lahat ng unli, lahat ng masasarap na pagkain, pumunta ka, napupuntahan mo. Tama? Be a woman of purpose. Hindi lang yan woman. Be a woman and man with a purpose. Baka sabihin mo, puro woman na lang. Lahat tayo. Lahat tayo may purpose. Sabi mo sa katabi mo, you have a purpose. I have a purpose. We have a purpose. Lahat tayo. Hindi ka basta lang nilalang para lang maupo, tumayo, tumunganga, tumambay. Amen! May gagawin tayo. Huwag nating hayaan yung mga oras masayang nang walang nangyayari. Hindi na babalik yan. Amen! So, time is gold. Amen! Time is gold. Tingnan nyo, matatapos na ang March. Susunod, April. Sa susunod pagising mo, December na. Diba? Ganun kasi. Kasi time is gold. So, wag nating sayangin yung mga bagay na yon. So, anong dapat nating maunawaan ngayong umagang ito? Gusto ko tingnan natin yung sinabi sa Psalms 115. Sabi doon sa Psalms 115, ang unang dapat maunawaan natin para makita natin yung ating purpose. Una, to serve and not to be served. Mag-serve tayo, hindi tayo, kasi usually mga tao gusto nila, sila yung pinaglilingkuran. Tama ba? Ako lang ba yun? Di ba minsan gustong-gusto ng mga tao, siya yung pinaglilingkuran instead na siya ang maglingkod. Tama ba? Hello? Di ba minsan ganun tayo? But gusto natin maunawaan na ang purpose ng buhay natin is to your name give glory. Sabi sa verse 1, to your name give glory. Tingnan natin yung verse 1 ng not to us, Lord. Not to us. Hindi para sa akin. Hindi para sa atin. But to your name be the glory. Because of your love and faithfulness. So yun pala, ang purpose pala natin, hindi para tayo ang mataas. Ano mang dumating sa buhay natin, ano mang ma-achieve natin, lahat ng yon traceable sa Lord. Traceable kay God. Amen. Kasi minsan tayo, lagi tayong mahilig kumuha ng credit. Kasi ako, alam mo na, magaling ako. Lalo mga babae. Ay, ayaw mami ng mga babae. Di ba mga babae, madiskarte, laging nagmamagaling, naggagaling-galingan. Tama? Amen! Grabe, umaamin na. For the sake of your steadfast love and your faithfulness. Yun pala, pag pala dumating yung time na hindi natin kinukuha yung credit, binabalik natin sa Lord, ina-acknowledge natin yung kanyang faithfulness at yung kanyang goodness sa buhay mo at sa buhay ko. Yun pala yun. Kaya pala dapat, para makita natin yung purpose natin sa mundong ito, lahat ng ito, yung buhay natin, traceable, lahat ng achievement, ups and downs natin, kay Lord lang. Amen. So wala tayong dapat ipagmalaki. Amen. Pangalawa, to make Him known. Ano daw? To make Him known. Para siyang makilala. Alam nyo, kaya nag-exist ang church,
hindi para makilala, para sumikat. Si pastor, hindi para sumikat ako. Di sana nag-artista na lang. Di ba? Kung yun lang ang layunin. Ang layunin ng buhay natin, to make Him known. Amen. So, paano natin makikilala? Paano natin maipapakilala? Maipapakilala lang natin ang ating Diyos, ang Diyos na sa iyo ay tumawag, nagmahal, nag-guide, tumulong. Maipapakilala natin ito dun. Una, kung ano yung seed na itinatanim mo sa bawat tao. Ano ba yung naitanim ko sa tao? So, itong acronym na to, alam nyo itong acronym na to, yung seed na to, we must sow the best seed. Hello? Kasi, tayo, sa ayaw at sa gusto natin, may mga seed na natanim sa'yo, may mga values na natanim sa'yo, na akala mo yun ang tama. Na akala mo parang tama. Kasi nga, ang nagtanim sa'yo, maring magulang mo, ang mag-anak mo, mga taong nakapaligid sa'yo, mga taong ang lakas ng dating sa'yo, mga taong lagi mong pinapakinggan. Kung gusto natin maunawaan, ano ba dapat yung seed na natatanim sa akin? Una, plant positive attitude. Amen. Positive attitude. Ito, makikita ito, hindi lang dapat sa sambahayan mo. Makikita ito sa buhay mo, paano ka ba nagtatanim ng positive attitude sa mga taong nakakausap mo. Sa mga taong humihingi ng advice sa'yo. Sa mga taong naniniwala sa'yo. Sometimes we experience fear. Natatakot tayo. At pagkatakot tayo, nagkakaroon na tayo ng negative spirit. Amen. Yung parang, mostly ang mga kinakatakutan natin? Si Jonah. Si Judith. Si Bill. Si Bill na walang malay. Amen? Ayun, meron tayong mga fear. Eto, may doubt tayo. May doubt ka. May doubt ka sa relasyon nyo. Ano bang label? Ay, wow. Minsan yung mga babae, grabe, wala naman palang label. Pilingerang sila. Hindi mo alam dami nyo. So, dapat meron kang positive attitude na, teka, dapat hindi pala. Dapat sure ako, ano bang level? Amen. Dapat sure. Baka mamaya hindi lang ikaw ang ka-chat. Hello? So, dapat, minsan yung doubt mo, papakiramdaman mo rin. Magtatanong ka rin. Wag lang, may tapaoho. Alam mo yung tapaoho? Yung ganun, Sa kanya ka lang nakatingin. Sabi mo sa katabi mo, ganon. Eto pa yung unbelief. Minsan yung doubt din. Doubt na minsan parang sabi mo sa asawa mo, sabi mo sa nanay mo, hindi mo naman ako mahal. Kasi bakit? Yung level ng love, gusto mo doon sa level mo. Tama ba? Manipulative. Amen. Gusto mo, love mo ko kung love kita pag may mga kondisyon. Pag pinagbibigyan. Pagka nagko-compromise. So, dapat hindi tayo magtanim ng anumang fear, anumang doubt, anumang unbelief. Kailangan magtanim tayo ng positive attitude. Paano ba natin tinitingnan ang mga problema? Paano ba natin sinusolusyonan? Maganda pala, 1090. Alam niyo yung 1090? Dapat, ang tingin mo sa problem, 10% lang. 90%, hanapin mo kung ano solusyon. Hello? Dapat ganun. 1090. Sa bawat problema,
Hanapan mo ng solusyon. Kasi walang problema, walang solusyon. Amen. So, pangalawa, ano yung integrity. Di ba last Sunday, nabanggit ko yung integrity. Ano yung integrity? Equality of being honest, having a strong moral principle. Ano daw? Having a strong moral principle. Alam niyo ba, depende sa prinsipyo mo, sa buhay mo, bilang individual, kung ano ka maging. Amen? Depende sa prinsipyo mo. Halimbawa, prinsipyo mo, hindi kayong nagpapapalit-palit ng boyfriend. Ang prinsipyo mo, pag sa Lord, sa Lord. Ang prinsipyo mo, pag mali, mali. Hindi yung parang pwede naman maging tama. Parang nagkakaroon yung white, nagiging gray. Alam niyo ba, dadating yun, compromising. So, dapat yung integrity natin, sabi diyan, heavy quality of being honest and having strong moral principle. Amen. Masaya ba tayo? Ito pala yung mga dapat tinatanim ko. Yung una, yung positive attitude. Paano ko hinaharap ang problema? Paano ako namumuhay? Paano ako bilang individual? Paano ako sa pamilya ko? Paano ko ako nakakatulong? At yung integrity ko, binabantayan ko, yung prinsipyo ko. Hindi ko ito gini-give up. Kasi malinaw sa akin na ang principle ko ay yung principle ng Bible. Amen. And then yung S. Ano yung S? Spirituality. Spirituality. Ano yung S na yan? Yung spirituality na yan, gusto natin maunawaan, kasi akala natin, ang pagiging Kristiyano ay yung maka-attend lang. Minsan napapagod tayo. Ang dami-dami naman ginagawa sa church. Pero pansinin mo, pag chinek mo yung oras mo na binibigay sa iyo ng Panginoon, lahat tayo 24 hours, tama ba? Meron bang 20 dito? Lahat tayo, di ba, 24 hours? In a week, 168. 168 hours meron tayo. Pero ilang hours ng Ilang hours ng worship? Ilang hours ng process? Ilang hours ng devotion? Ilang hours yung Minsan kinakwentahan natin si Lord. Yung spirituality na ito, sabi diyan sa verse ng Psalms 115, verse 4 and 5. But the idols are silver and gold, made by human hands. Ano yung mga idols na to, made by human hands? They have mouth, but cannot speak. They have mouths, but cannot speak. So, minsan yung spirituality na ipinapakita dito, pag dumarating ang time, alam nyo, dadating na naman yung Semana Santa. Minsan may mga Kristiyano pa ako nakikita, nagpuprosesyon. Tama ba? Nagbubuhat pa din. Alam nyo na yun kung anong binubuhat. Tama? Bawal maligo pag Biyernes. Tama? Alam mo ba, na dapat maunawaan mo na ang tamang spirituality, hindi yung nakagisna natin. Na meron silang mga bibig, pero hindi sila nakakapagsalita. Tayo, bilang tayo yung mga Kristiyano, meron kang bibig to speak. Sabihin mo yung kabutihang ginawa sa'yo ng Lord. Pag binigyan ka ng opportunity to speak dito, sabihin mo yung journey mo from darkness to light, from sinful to holiness. Yun. Mag-speak tayo. Yung tamang spirituality, maipakita natin na hindi tayo tumatahimik pag kinakailangan nating magsalita. Na hindi tayo na kapag merong mga against na sinasabi sa Lord mo,
dapat speak out. At alam mo paano i-depend. Hindi kailangan ni Lord na i-depend siya, pero i-depend mo yung pananampalataya mo. Amen! Ano yung mouth na ito? Mouth, but not speak. This is a form of godliness, but denying His power. Sabi niya sa 1 Timothy 3 verse 12. Thank you. Ang sabi doon, a deacon must be husband of but one wife and must manage his children, and hindi po yan. Tama ba to? 3:5, sorry. 1 Timothy 3:5. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Amen. Oh, so sana bilang tayo ay may mga bibig, speak out. Amen. Oh, wag mong i-deny, nakikita mo na yung proof na merong nangyayari. Pero ikaw, deny to death ka. Ganito kasi yan. Kasi ganito yan. Tama ba? May ganun tayo minsan pananaw. But ang maganda, meron kang mouth to speak out. Sabihin yung mga bagay na dapat sabihin. Ano sumunod? You have eyes. Ano daw? You have eyes. Eyes to see. Eyes to see. Ano yung dapat may makita ka? Sabi doon sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see. So, ibig sabihin pala, para mo makita yung spiritual realm, you need to be birthed in a spiritual realm. So, ibig sabihin, pag nanawagan dito, doon sa mga first-timer, wala pang relasyon sa Panginoon, blinded pa tayo. Blinded pa tayo sa truth. Hindi pa natin, although alam natin yung tama, alam natin yung mali, pero minsan mali ang nagagawa natin. Kasi bakit? Blinded tayo spiritual. Pero sabi ng word, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sabi sa verse 4, how can a man, dito kasi binanggit dito, para mo makita yung spiritual realm, yung mga bagay na secret ng Lord, yung mga bagay na dapat ma-unleash sa'yo, you need to be born again. Sabi, how can a man be born again when he is old? May mga tao ba na minsan, anong tawag dito? Mga pilosopo. Paano ko babalik sa bahay bata ng aking ina? Nicodemus asked, may mga ganun Nicodemus na sa buhay niya. Surely, he cannot enter the second time into his mother's womb to be born. Tapos sabi sa verse 5, Jesus answered. Gabi, si Lord talaga sumasagot. Sabi mo sa katabi mo, dapat sumasagot ka din. Amen. Sabi na, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter. Hello? Kanina sabi, no one can see. But dito, no one can enter. So, ibig sabihin, hindi mo pala unless you see, hindi mo ma-experience yung abundant, hindi mo ma-experience yung ipine-prepare ng Lord sa'yo. Sabi niyan, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So, yan na yung nagkakaroon tayo ng relationship sa Lord. So, yung spirituality mo, hindi lang ito para lang nag-church ka, tapos uwi, tapos ang relationship natin sa Lord, ang pagkilala lang natin sa Kanya, yung penge noon, yung pagka may kailangan ka, parang ATM si Lord, humihingi ka, pero hindi ka naman nagbibigay. Tama? Gusto natin maunawaan, to make Him known, yung tamang spirituality dapat ang makita sa atin. Hello, amen? Yung tamang spirituality.
You may see. Dapat nakikita mo. Sumunod, ano? Meron kang ears. Ears. Ano ba yung ears natin? Yung tenga natin. Ano ba yung madalas? They have ears but cannot hear. Minsan, may mga tenga tayo, hindi ka nakakarinig. Ano, bakit? Sarado. Kasi bakit? May gusto ka lang pakinggan. Namimili ka ng papakinggan. Minsan, yung pinapakinggan mo pa, ang galing magsabi na parang tama, pero mali. Merong mga something na ano, alam nyo na. So, itong ears na ito, dapat alam mo lang saan ito makikinig. Una, makikinig ito sa boses ni Lord. Amen. Pangalawa, sa boses ng pastor mo. Kasi, hindi ka ipapahamak ng pastor mo. Amen. So, yung ears na ito, kahit anong marinig mo, lagi mong sasabihin, tatanong ko muna. Minsan kasi, ang napakinggan mo, parang tamang-tama eh. So ngayon, ang feeling mo, parang tama yung sinabi niya. Obserbahan mo ngayon. Di ba? So ganun po yung nangyayari. And then, noses, but cannot smell. Di ba? Naamoy mo, na-identify mo kung mabango o mabaho. So parang kasalanan. Dapat naamoy mo. Grabe, hindi ako para sa lugar na ito. Kasi I smell something fishy. Dapat alam mo na 'yon. Identify mo. Identify mo na hindi ako dapat dito. Yung pang-amoy mo, hindi ka lang magaling mangamoy sa mabaho, sa mabango. Magaling ka rin mangamoy doon sa mga something fishy, something issues, malicious. Amen. Ma-issues. Amen. Grabe. Ganun pala ang composition ng spirituality. Hindi lang pala, pansinin mo yung wholeness niya, nasa buong ulo. Kasi yung ulo, vision yan eh. Nandito lahat, nakapaloob. So, ibig sabihin, as individual, as a man and a woman with a purpose, we need to guard our mind, our eyes, our ears, our mouth, our noses. Amen. Kasi, minsan ang mga tao, isang bagay lang ang ginawa mo, lahat ng mabuting bagay, wala na yon. Kaya we need to guard our heart, our mind, our mouth, our ears, our eyes. Amen. Bantayan natin yun. Kasi yung tamang spirituality na dapat na itatanim natin sa next generation natin, na binibuild natin ang legacy, ay yung tamang spirituality. Yung totoong makadiyos. Makadiyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Tama? Amen. So yun yung spirituality na dapat bantayan natin. Our God is a God of miracle. Do you believe God? Our God is a God of miracle. Alam natin, may mga na-account sa Bible, nakikita natin yung unang miracle na ginawa ni Lord sa kasalan sa Cana. Ano ito? He turns water into wine. Amen. Ibig sabihin, kahit sa panahon ni Jesus at sa panahon natin, miracle happens every day. But if you believe, amen. He heals the sick. Alam natin ito. Kung tayo nagbabasa ng Bible, si Jesus talagang nagpapagaling. Kaya lang, every time na nagpapagaling ang ating Panginoon, ang lagi niyang tanong, naniniwala ka ba? Amen. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba?
Sabihin mo ulit, naniniwala ka ba? Kasi depende sa paniniwala mo ang mangyayari sa buhay mo. Amen. He divided the sea. Amen. Nung lumakad yung mga Israelites, nung itinawid, alam mo ba, bawat individual, ang hirap niyang itawid from darkness to light. Kaya nga tayo here, we are family. Gusto natin, na-experience na natin na na-divide na yung sea. Naka-experience ka na mag-walk on water. Hello? Naka-experience ka na nakaalis ka na dun sa pangit na buhay. Nakaalis ka na dun sa buhay na hindi kasiya-siya. Nakaalis ka na dun sa buhay na parang walang nangyayari. Keep going. Hello? Ha? Gusto natin maunawaan ito that God is a God of miracle. And then sumunod, God is a God of multitudes. Amen. Tayo, bawat isa sa atin, ako, lahat tayo dito, may mga pangit tayong istorya ng buhay. Tama? Walang perfect dito. Lahat tayo may mga pangit na nakaraan. Pero ang maganda, pag na-experience mo yung true repentance, pag na-experience mo yung turnaround, ha? Turnaround. Pag na-experience mo yung turnaround, na makita mo na hindi ka pagkakamali. Amen. Hindi ka pagkakamali. Walang pagkakamali. Pag na-experience mo yung turnaround, grabe, makaka-experience ka ng multitude. Si Peter, di ba sa Acts, alam natin yung istorya ni Peter, ilang beses niya dininay si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, ilang beses mong dininay si Lord. Di ba? Pero ito matindi. Pag ikaw nag-bounce back sa Lord, pag ikaw ginawa mo talaga yung will na Lord, grabe, si Peter, nung ginawa niya yun, isang preaching niya, 3,000 souls. Alam mo bang isang salita mo lang, grabe, maniniwala ang mga tao. Kaya lang, baka minsan, yung spirituality natin, yung ating naisoso, na itatanim, na spirituality doon sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo, attend lang tayo, attender lang tayo. Hindi. Ang nais natin, nag-grow tayo kasi dito kayo tinanim. Amen. Kaya dito ka mag-grow. Pagka ikaw, palipat-lipat, parang halaman. Ang halaman, di ba, pag inilagay mo sa isang paso, tapos hindi pa siya gaano lumalaki, hindi pa siya nag-uugat, dilipat ka na naman, ganon din. Ganon din pag ikaw ay nasa cell. Hindi ka pwede palipat-lipat. Hindi pwede ngayon ako na sa leader ko, hindi kami magkasundo. Anong garantiya na pag lumipat ka dito, makakasundo mo na yung sa leader mo? Kasi attitude yan. Alam nyo ba sa 12, wala namang perfect. Amen? Sa 12, walang perfect. Minsan may naghuhudas pa nga eh. Tama? So, ibig sabihin, kahit saang leader ka dalhin, pag ikaw talaga na-experience mo yung true repentance, magiging katuwang ka. Hindi ka pabigat. Pag ikaw ang nag-share, grabe yung 12 mo, kaya mo buuin in 1 month. Amen. Kasi madami kang kwento ng transformation, madami kang kwento sa buhay mo, yung mindset mo, yung iyong pagsasalita. Hindi kayong nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi yung mga wordings mo makamundo. Amen. Hindi naman tayo yung holy, hallelujah, praise the Lord. Hindi naman tayo ganon. Pansinin nyo, nagtataka ba kayo? Bakit sa Raining Light hindi brother, hindi sister ang tawag? Hi, sister. Di ba? Sister Jen. Brother Mark. Kasi, malinaw na magkakapatid tayo, hindi mo na kailangan ng label. Amen. Kasi here, we are family. So, God is a God of multitude. At ito, yung isa pa, God is a God of millions. Amen. Ano yun?
He gives you the ability. Binanggit ko na ito last week sa Deuteronomy 8:18. Kinakailangan ma-discover mo yung ability mo. Hindi kinakailangan malaki ang kapital mo. Amen. Hindi kinakailangan madami kang excuses. Paano? Honor the word and honor the word of your pastor. Minsan kino-coach ka, minsan binibigyan ka ng instruction, ayaw mo. Kasi feeling mo, mas itong tama, mas ito ang maganda, mas itong ganito. Hello, tama ba? Ganon tayo minsan. Kaya hindi natin ma-experience yung power. Hindi natin ma-experience yung power ng word. Amen. Kasi, hindi nga tayo marunong makinig. Kasi nga, may sarili tayong diskarte. Tama ba? Pero dyan, He gives us power. Power. He gives us the ability. Ability. Lahat tayo may abilidad. Tama? Walang taong nilalang si Lord na walang abilidad. Lahat meron. Sabi mo sa katabi mo, meron ka. Kaya, gusto natin maunawaan na lahat ng mga miracles na ito, yung miracles, God is a God of miracles, God is a God of multitudes, God is a God of millions. So, ibig sabihin, hindi natin kasalanan na tayo ay pinanganak na mahirap. Pero huwag mong tanggapin na ikaw ay forever na mahirap. Kasi namatay si Kristo para sa iyo at para sa akin. Namuhay siyang mahirap para ikaw sumagana. Amen. Next, ang sabi doon sa ano na tayo? Discipline. Hello? Kailangan may discipline tayo. Result-oriented tayo dapat. Yung discipline na ini-implement mo, dapat ikaw muna. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, sa ka-cell group mo, dapat ganito tayo. Dapat mag-win tayo. Dapat numahayo tayo, tapos ikaw mismo hindi. Say you cannot give what you do not have. So, kailangan may discipline tayo. We are all accountable in our own action. Hindi ka pwedeng manisin ng iba. Amen. Sa discipline, kung result-oriented ka, kung ano ka ngayon, yun yung ginawa mo before. At kung ano yung gagawin mo ngayon, yun yung magiging future mo. Amen. Kaya binanggit ko yung Ecclesiastes, pag binasa po ninyo yun, merong mga season. So dapat doon sa mga season na yun, doon natin itina-timing. Meron kang dapat timing doon. Kasi pag lumagpas ka doon, ang hirap ng maghabol. Amen. Yung season na yon, dapat alam natin timingan. Amen? Next, having a correct image. Ano itong image? Ang image is a likeness, a representation of the external form of a person. So yun ang image. Yun yung image, yung packaging. Yun yung minsan pinapaganda natin. Yun yung image na minsan pinoproteksyonan natin. Ay, napahiya ako. Ay, pinahiya ako. Ay, ganito ako. Hello? Ganun ba tayo minsan? Pinoproteksyonan natin yung image natin. Ano bang image mo? Ano bang image natin? Di ba? Sirang image. Wasak na image. Tama? Pero yung image na ito, having a correct image na itatanim natin, is yung image and likeness ni God. Ang sabi po yan, doon sa Genesis 1 verse 27. Tingnan po natin. Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So, ibig sabihin, si Lord, dalawa lang kinreate. Male and female. Amen. So,
huwag ka nang magduda. Huwag tayong mag-dwell sa emotion. Kasi namali si Lord. Never. Never na magkakamali si Lord sa paglalang sa'yo. Amen. Si Lord, kinreate ka, alam niya na lalaki ka. Alam niyang babae ka. Kaya never na magkakamali siya. Amen. So minsan, feeling lang. So ang feeling hindi mo pwedeng panghawakan. Ang feeling kasi, pabago-bago. Minsan, mahal mo siya, minsan hindi. Ay, tama? Minsan, okay ka, tapos minsan, hindi na. So, mahirap yun. Amen? Next. Dito, gusto natin maunawaan, sabi dun sa 1 Corinthians 13, verse 11, when I was a child, sabi mo sa katabi mo, when I was a child, I talk like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, kung man ka, when I became a woman, kung woman ka, sabihin nyo, 1, 2, 3. When I became a woman, I put the ways of childhood behind me. Amen! So, lahat tayo lalago. Amen. Kaya lang, iiwan mo yung childish way mo. Amen. Hindi ka na pabebe. Amen. Matured ka na. Amen. Mag-grow ka every day. Mag-grow ka every day. Sabi ko doon sa kanta kanina, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Amen. So dito ako Ayan, gusto niyo yung linyang, dito ako magtatapos. Eto, sabi doon sa Ecclesiastes 12. Nandun yung Ecclesiastes 12. Ang sabi dito sa Ecclesiastes 12, 12:1 muna tayo. Sabi dun sa Ecclesiastes 12, remember. Sabi mo sa tabi mo, remember. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come. So, ibig sabihin talagang darating ang trouble. And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Amen. So, ibig sabihin, anumang season ng buhay mo ngayon, always remember the Lord who created you. Always remember His goodness, His mercy, His love. Kasi sabi sa verse 13, ito lang yung purpose natin. Sabi sa verse 13 ng Ecclesiastes 12, now all has been heard. Lahat narinig natin. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Amen. So we are responsible. May duty ka, may duty ako. Na dapat i-pursue. May vision, may purpose na dapat gawin. Kasi sabi sa verse 14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Family, we need to build. We need to guard our heart, to guard our journey. Kasi may sumusunod sa'yo at sa akin. You are born leader. Kine-create ka dito sa lugar na ito na maging leader ka. Paano kung may nagtaong nag-lead sa'yo, one day, ikaw din, maglilid ka ng mga tao. Pwede yun, tumayo tayong lahat. I-worship natin si Lord. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinaging dapat ka ni Lord.
may nakita sa'yo si Lord. Alam ni Lord na meron kang ability. Alam ni Lord na kaya ka dinala sa lugar na ito. Madedevelop ka. Makikita mo yung potential mo. And I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love Worship Him. like oil upon your feet, Call like Him. wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love, it's like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. Hindi ba itas mo yung kamay mo? Na habang nagsasalita ako kanina, nakita mo yung purpose mo. But nung makita mo yung purpose mo, nakita mo rin na hindi mo pala ginagawa yung purpose mo na nag-exist ka dito sa mundo. Nakita natin na yung mga seed na natanim natin sa tao, natanim natin sa sarili natin, natanim natin sa ibang tao, hindi yung tamang spirituality, hindi tayo nakapagtanim ng positive attitude, hindi tayo nakapagtanim ng integrity, hindi tayo nakapagtanim ng tamang spirituality, hindi tayo nakapagtanim ng tamang discipline, hindi tayo nakapagtanim ng tamang image. Yung image natin, ang naipakita natin sa mga tao. Hindi natin naipakilala ang ating Panginoon. Ngayong umagang ito, pwede itaas mo yung kamay mo and begin to confess. Na pag nag-confess ka ngayon, yung mouth mo, when you speak, people will listen. When you share the word, magmamanifest ito sa buhay mo. Magmamanifest ito sa taong sinesharean mo. Just open up your mouth, begin to confess, Lord, sorry. Sorry kung namuhay ako ng religiously. Hindi ako naging totoo sa harap mo, sa harap ng mga tao. Ngayong umagang ito, Lord, inaamin ko. Gusto ko, Lord, paglabas ko sa lugar na ito, meron akong bibig to speak your word, to speak your love, to speak your mercy. Meron akong ears na ang tanging pakikinggan ko lang ang salita mo, na ang tanging papakinggan ko lang ang iyong banal na espiritu. Meron akong nose na aamuin ko lamang. Hindi ako magde-depend. Hindi ako magdadala ng mga malicious things na naamoy ko na parang tama. At yung eyes ko, Lord, titingnan ko ang future ng generation ko. Na Lord, the best is yet to come. The best is yet to come. On you lang! On you! On you! On you! On you!
upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you, it praises like perfume. I lavish mine on you, till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you, it praises like perfume. I lavish mine on you, till every drop is gone. I pour my love on you, on you, on you, on you, on you, on you, on you. Pwede yung taas natin yung dalawa nating kamay. Lord, here is our hands, ready to serve and not to be served. Lord, lahat ng gagawin ng mga kamay na ito, traceable to you. Lord, ang mga kamay na ito, gamitin namin to bless others. To bless others, oh God. Lord, ang aming mga paa, gamitin namin to go. To go. Gamitin namin ang aming mga paa. Gamitin namin ang aming time. Gamitin namin ang aming ability. Gamitin namin ang aming magawa namin ang purpose namin this week. That we declare, and I declare, our life, our obedience will never be the same again. Will never be the same again. Lord, here am I. Here am I. Send me. Here am I, Lord, ready to do your will. Hindi ka dapat pero pinaging dapat mo. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong anak na si Jesus. Lord, make Him known. Make you known in our lives. In Jesus' name, amen and amen.